Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong talata ngayon ay makikita sa aklat ng Lucas, kabanatang 5, talatang 11, 27 at 28. Babasahin ko po sa inyo ang mga talata. At nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwanan nila ang lahat at nagsisunod sa kanya. At pagkatapos ng mga bagay nito, siya ay umalis at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi o Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin," at iniwanan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kanya. Pinamagatan ko po ang ating pagbulay-bulayan ngayon na iniwanan ng lahat at nagsisunod sa kanya. Pagdating sa gawaing evangeliko, nangyayari ang katagang ang karaniwan ay nakagagawa ng di pangkaraniwan. Ang marami sa 12 apostol ng Panginoong Hesus at ang marami sa mga sumunod na naging mga alagad niya ay mga pangkaraniwang mamamayan lamang sa kanilang lugar. Ngunit sila ang tinaguriang nagsisipagtiwarik sa sanglibutan, na ang ibig sabihin, nakahikayat sila ng napakaraming tao na naniwala at sumunod sa pananampalatayang Kristiyano. Mga Gawa, kabanatang 17, talatang 6. Magbibigay ako ng ilang maliwanag na dahilan kung bakit nangyari na ganito. Una, sapagkat walang kaduda-duda na sila ay talagang tinawag ng Panginoong Hesukristo sa ganitong gawain. Sana ang lahat ng nasa ministeryo ng pangangaral at pagtuturo ng banal na salita ng Diyos na nasa tamang doktrina at pagsasanay ay talagang tinawag nga sila sa ganitong gawain upang ang kanilang pagpapagal, pagmamalasakit at pagbabata ay maging makabuluhan at maging mabunga, bunga ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang pabirong nasasabi minsan ng isang kakilala ay, hindi sila pinili kung hindi pinilit lamang. At kung minsan, mayroon ngang katotohanan ang kanilang mga kalagayan. Pangalawang katotohanan, bakit naging matagumpay ang pangangaral ng mga apostol at unang mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Iniwanan nilang lahat ang mga mahalagang bagay sa kanilang mga sarili. Katulad ng magkapatid na Juan at Santiago na iniwan ang kanilang mga magulang at sumunod kay Jesus. Ang magkapatid na Andres at Pedro at iba pang mga mangingisdang naging apostol, iniwanan nila ang kanilang mga lambat, daong sa pangingisda, at sumunod sa Panginoong Hesus. Sumunod din si Mateo sa Panginoon at iniwanan niya ang kanyang upuan na paniningilan ng buwis. Para sa kanila, ang pinakamahalagang bagay sa buhay nila ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, tinanggap na nila ang kanilang gantimpalang kabayaran sa buhay na walang hanggan. Apokalipsis, kabanatang 4, talatang 10 at 11. Pangatlo, upang ipakita ng Diyos sa sanlibutan na ang itinuturing na kamangmangan ng sanlibutan ay karunungan sa Diyos at ang itinuturing ng tao na karunungan ay kamangmangan sa Diyos.
Unang Korinto, Kabanatang 1, talatang 25 hanggang 30. Hayaan po ninyo, nababasahin ko sa inyo ang mga talatang ito sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 1, talatang 25 hanggang 30. At ganito po ang mababasa natin. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kainaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay sa nakamangmangan ng sanlibutan upang iyahin niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang iyahin niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmamupre sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, sa amin ay ginawang karunungan mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan. At ang pangapat na dahilan na pinakasusi ng kanilang pagtatagumpay ay ang pananahanan, kapangyarihan at kapuspusan ng Espiritong Banal sa kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan at taga-subaybay, itong katagpuin ng Diyos, huwag na tayong magtaka sa mga ganitong pangyayari, dahil ang kaisipan at daan ng Diyos ay kakaiba sa kaisipan at daan ng mga taong ayaw magsasampalataya sa Kanya. Isayas, Kabanatang 55, talatang 8 at talatang 9. At maging sa pananampalatayang Kristiyano, sinabi ni Santiago, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang madukha sa sanglibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisibig sa Kanya. Kabanatang 2, talatang 5. Pagkatapos tumalikod ng isang kabataan sa Panginoong Kristo, sapagkat siya'y totoong mayaman, ang sabi ng Panginoong Kristo sa Kanya o sa mga tao, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Lukas, Kabanatang 18, talatang 33 at 24. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, ngayon, o kapatid kay Kristo, kaya mo bang iwanan ang lahat upang sumunod sa kalooban sa iyo ng Diyos? Manalangin tayo. Banal naming Ama, kung ano man ang sadyang kalooban mo sa aming buhay, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na masunod namin ng buong puso at mamuhay dito na may pagtatapat sa iyo, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.